came announced that to me. But when I heard it, I give praise to Abayawa, to Alahaya, and did not uh, blas- blaspheme. And when seducer learned of my fortitude, he spotted new things against me. He disguised himself as king of Persia and besieged my city. And after he had led off all that were therein, he spoke to them in malice, saying in boastful language, this man who had obtained all the goods of the earth and left nothing for others. He had destroyed and tore down the temple of Alahaya. Therefore shall I repay to him what he had done to the house of the great Alahaya. Now come with me, and we shall pillage in all that is left in his house. Yan na. And they answered and said to him, he had 7 sons and 3 daughters. Take heed, for fear that they flee into other lands and they may become our tyrants, and then come over us with force and kill us. And he said, be not at all afraid. His flocks and his wealth have I destroyed by fire, and the rest have I captured, and his children shall I kill. Oh, and having spoken in this manner, he went and threw the house upon my children and killed them. And my fellow citizens, seeing that what was said by him had become true, came and pursued me and robbed me of all what was in my house. And I saw with mine own eyes the pillage of my house, and men without culture and without honor sat at my table and on my couches, and I could not remonstrate against them, for I was exhausted like a woman with her loins let loose from multitude of pains, remembering chiefly that his warfare had been predicted to me by Alahaya through his angel. Sinabi niya na, sinabi naman sa kanya, and I become like one who, when seeing the rude sea of the adverse winds, will the lading of the vessel in mind ocean is too heavy, cuts the burden into the sea, saying, I wish to destroy all this only in order to come safely into the city, so that I may take as profit and rescued sheep and the best of my things. In this manner I manage my own affairs. But there came another message and announced to me the ruin of my own children, and I was shaken with terror. And I tore my clothes and said, Abba Yahweh had given, Abba Yahweh has taken. It is had deemed best to the Alaya, and this way I had come to be. May the name of Abba Yahweh be blessed. Sila ay sabay-sabay
na kumakain kasama ang kanilang 3 kapatid na babae na nagsisimula sa panganay. Bumangon ako sa umaga at naghandog ng 50 tupa at 11 na kordero bilang alay para sa kasalanan nila. Ang natirang bahagi ay binigay ko sa mga mahihirap. Ayan, si Job ay nag-aalay ng mga hayop para sa kanyang mga anak, para sa mga kasalanan ng mga anak niya. Sinabi ko sa kanila, tanggapin ninyo ito at manalangin para sa aking mga anak. Marahil ay nagkasala ang aking mga anak sa harap ng Abayahawa o ng alaya ng may pagmamalaki. Tayo ay anak ng isang napakayamang tao. Ang lahat ng ito ay sa atin. Bakit pa tayo maglilingkod sa mga mahihirap? Sa pagsasalita ng may pagmamalaki, maaaring napukaw nila ang puot ni Abayahawa. So, ibig sabihin, yung mga anak po ni Job ay, kumbaga naman ay nagmamalaki na sila ay mayaman. Bakit sila kinakailangan nilang gawin yun? So, yun pala yung reason kung bakit si Job ay nag-aalay dahil nga sa mga nagagawang pagkakamali o pagkakasala ng kanilang mga anak patungkol sa kanilang katagayan sa buhay. Sapagkat ang pagmamataas ay kinasusuklaman ng alahaya. Di po ba? Kinasusuklaman ng Abayahawa ang mga pagmamataas o pagmamalaki o pagtataas ng sarili. Kaya iwas tayo sa ganun. Kaya naghandog ako ng baka sa pari sa dambana upang hilingin na huwag isipin ang aking mga anak ang kasama laban sa alahaya. Habang namumuhay ako ng ganito, hindi matiis ng manunukso ang aking kabutihan. Humingi siya ng pahintulot upang subukin ako. Lumusob siya sa akin ng may kalupitan. Una, sinunog niya ang aking mga tupa. Pagkatapos ay ang mga kamelyo at ang mga baka. Ang iba ay ninakaw ng mga kaaway, maging ang mga taong tinutulungan ko pa. Yan, yung nagsasamantala. Yan, may mga tao siyang tinutulungan pero ninakawan pa rin siya. Dumating ang mga pastol at ibinalita ito sa akin. Nang marinig ko ito, nagpuri ako sa Abayahawa at hindi nagsalita ng masama laban sa kanya. Nang makita ng manunukso ang aking katatagan, o ito si Satanas, nung makita ni Satanas yung katatagan daw ni Job, nagbalik siya ng iba pa laban sa akin. Nagbalak pa siya ng iba laban sa akin. Nag-anyong hari ng Persya. Nag-anyo daw ng hari ng Persya siya at kinubkob ang aking lungsod ng madala niya ang lahat ng mga tao. Sinabi niya sa kanila ng may kasamaan at pagmamalaki. Si Job na nag-angkin ng lahat ng kayamanan sa lupa at walang iniwan para sa iba, ay winasak ang dambana ng Diyos. Ito yung sinira yung dambana ng Diyos-Diyosan. Kaya parurusahan ko siya dahil sa ginawa niya sa bahay ng dakilang Diyos. Ito po yung binanggit kanina na winasak niyang bahay ng Diyos-Diyosan. Yung nag-worship sila sa Diyos-Diyosan. Halika kayo sa akin at kukunin natin ang lahat ng natitira sa kanyang tahanan. Sumagot sila at sinabi, mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Mag-ingat tayo na baka tumakas sila at lumakas upang labanan tayo. Sinabi niya,
huwag kayong matakot. Winasak ko ang kanilang mga alagang hayop at kinuha ang kanilang kayamanan. Patayin ko rin ang kanyang mga anak. Pagkatapos nito, winasak niya ang tahanan ng aking anak at sila ay namatay. Pinagpapatay talaga yung mga anak niya, no? Nang makita ng mga mamamayan na natupad na ang kanyang sinabi, hinabol nila ako at ninakaw ang lahat ng nasa aking tahanan. Imagine, sa kabila ng pagtulong niya. Iba po mga kapatid, minsan talaga hindi maiiwasan na kahit anong kabutihan, kahit anong ginagawa mo ay meron pa rin talagang nagpapasakop sa kapangyarihan ni Satanas. Nakita ko mismo ang ang paglansag sa aking tahanan, ang mga taong walang pinag-aralan at walang dangal ay naupo sa aking hapag at higaan. Wala akong nagawa upang pigilan sila. Ako ay nanghina at nasaktan ng labis. Ngunit naalala ko na ang lahat ng ito ay pinagbabatid sa akin ng alahaya sa pamamagitan ng kanyang anghel. Ako ay parang taong nakakita ng malalakas na alon at hangin sa lungat habang ang kargamento ng sasakyang pandagat ay napakabigat. Kaya't ibinuntun nito ang kargamento ng dagat upang makatao lamang. Ganyan din ang aking pananaw sa lahat ng aking nawala. Pagkatapos ay dumating ang isang pang mensahero ng nagbalita tungkol sa pagkamatay ng aking mga anak. Labis akong nabagabag. Pinunit ko ang aking kasuotan at sinabi, ang Abayahawa ang nagbigay at ang Abayahawa ang nagkait. Ayon sa kanyang kalooban, gayon din ang nangyari. Purihin ang pangalan ng Abayahawa. Sa kabila ng matinding pagsubok na dinadaanan ni Job at banta na binigay sa kanya o warning na binigay ng anghel kapag ginawa niya pagwasak sa mga rebulto o Diyos-Diyosan, ay maluwag na tinanggap ni Job ang mga kaparusahan o ang kapalit ng kanyang ginawa. At ipinakita niya sa ating Abayahawa na kahit anuman ang nangyari sa kanyang buhay, namatayan siya ng anak, kinuha sa kanya lahat ng ari-arian niya at walang natira kahit ano. Di po ba nagkaroon pa siya ng sakit? Sa mga susunod makikita natin dito. Pero nandun pa rin yung kanyang katapatan kay Abayahawa. Loyalty at yung kanyang pagtitiis. So yan po mga bagay na yan ang mga kailangan nating makita sa ating sarili sa panahon natin ngayon. Pagtitiyaga sa gitna ng matinding pagdurusa, pagkakawang gawa at pagmamalasakit sa mahihirap, pagbibigay ng katarungan sa mga kautusan na binibigay sa atin ni Abayahawa. So, napakaganda po. Huwag po kayong mawawala sa mga susunod na pagbabasa natin at napakaganda ng kwento ni Job. Ito ay isang kwento ng ating mga ninuno na dapat nating tularan o dapat mabigyan natin ng tamang interpretasyon at gayahin sa pamumuhay natin ngayon. Maraming salamat. Be blessed po.